Ito naman ngayon ang video tutorial natin para sa ating laboratory number 4. So, ito ang unang steps. Ang gagawin natin ay reclassify natin ang land cover kasi masyadong marami yung land cover categories ay aayusin natin, babawasan natin. Gusto kong mag-focus lang tayo sa forest, agriculture, terrace land, yung iba ay mako-combine na. So, ang step syempre, load natin yung layers, yung layer ng province of the Philippines and provincial boundary. And then, i-run natin tong clip para makuha natin ang land cover ng Isabela lang. So, dito muna tayo sa QGIS. So, ito, nakaload na yung Isabela boundary ko. Walang municipalities ito At yung land cover map of the Philippines. Ang sabi dito ay QGIS menu, vector, geoprocessing clip. Vector, geoprocessing clip. So, ang i-clip natin ay yung land cover at ang pang-clip natin ay ang boundary ng Isabela. Anong sabi dito? Ang file name niya ay Isabela land cover Isabela clip. So, save ko siya sa file. Saan ko siya save sa lab 4? Yan. LC Isabela clip save. Run. Pindutin ko na yung run nito. Ayun. So, i-hide ko na yung lumang land cover. Ito yung bago. Ito yung na-clip na land cover na. Ayusin natin ang symbology. Categorize and descript. Classify. Okay. So, yan na yung na-clip na land cover natin para sa Isabela lang. Kasi hindi naman tayo interesado sa land cover outside of the province. Kaya tayo nag-clip. Next. Ang sabi dito ay i-dissolve natin yung bagong land cover ng Isabela. Ano yung land cover ng Isabela? Ano bang ginagawa kasi ng dissolve? Pag i-open attribute natin, tingnan nyo yung descript na categories ay napakadami. Paulit-ulit yan. So gusto kong pagsama-samahin lang yan sa isang row. So ngayon ay nasa 205 rows ang land cover ng Isabela. Tingnan natin ang epekto niya pag na-dissolve. Geoprocessing, dissolve. Ayun, Isabela clip. At yung dissolved fields natin ay yung descript. Check natin dapat yung descript. Then, balik tayo. Save ko siya sa file. Ang pangalan niya ay Isabela, LC Isabela, dissolved. Yan. Dissolved naman ngayon. Save. Run. Close. Meron ba? Open attribute table. So, ito. So, tingnan natin ang resulting niya. Hindi na paulit-ulit itong descript or land cover categories. At ang number of rows ay from 205 to 17 na lang. So, yun po ang ginagawa ng dissolve. Sinisimplify niya ang ating polygon para lahat ng arable lands ay hindi siya makita. Ayusin ko muna symbology niya. Categorize, descript, classify. Okay. Zoom to layer. Yan. So, anong nangyari dito? Bakit wala siyang CRS? So, kailangan natin lagyan siya ng CRS. Paano ba siya lagyan ng CRS? Dito sa source. No? Information. Wala siyang CRS. Source. Ito dito, baguhin natin ang projection niya. Lagyan natin 4326. WGS 84. 4326. Yan. So, zoom to layer natin. Doon na siya, kasama na niya yung ibang
yung dating land cover ko. So, tingnan nyo, na-simplify na siya. Pares pa rin ang polygons, hindi nagbagong number of polygons. Pero, itong polygon na kulay orange ay pinagsama na niya. Halimbawa, select ko ito, na-select lahat ng kulay orange na polygons. Ano ba kasi yung kulay orange ay grassland. So, at yung forest na, ano pa yung malapit? Ito, ano naman yun? Kung tingnan natin yung attribute table niya kung ano yung na-select. So, yung close canopy. So, forest siya. Okay? So, yun ang ginawa ng dissolve. Pinagsama-sama niya, maski hindi magkakadugtong na polygon, into a single row. Balik tayo sa ating MS Word. So, yun, na-dissolve na natin ang land cover ng Isabela. Ngayon ay ready na tayong mag-classify. Meron dalawang paraan ng pag-classify, no? Ang una ay open natin ang attribute table. No? Mag-start editing tayo. At sort na natin itong descript. Gawa tayo ng land cover na column. So, ang lalagay ko ay LC. Yan. Tapos text. Text siya dapat. Ang length niya na gusto ko ay 20. Yan. Wala munang laman siya. So, dalawang single quote ang ilalagay ko. Yan. Okay. So, yun. Meron ng LC. Tapos, ilalagay natin itong arable land ay agriculture. Built up area ay others. Plus canopy ay forest. Coconut plantation ay agriculture yan. And so on. So kung makikita nyo ay isa-isahin natin na lalagyan ng panibagong class o land cover category ang description ng ang descript na column. Pero meron akong naisip na mas madaling paraan dyan. So, i-undo ko muna yung saving niya. No? So, nawala yon. Edit ko ulit at add ulit ng LC na column or land cover. Text siya. Tapos, balik ako sa MS Word. Meron akong MS Word. Meron akong ginawa kanina na ito. Kasi tiningnan ko na para mapadali ang pag-classify natin ng land cover. Yan. So, kinapi ko yun, i-paste ko lang dito sa expression. Ano bang ginagawa nito? Kapag yung descript ay may coconut or may cropland sa loob niya or may cultivated or may arable, lahat yun ang magiging agriculture. At kung ang descript naman ay meron siyang mangrove or canopy or forest doon sa value niya ay mare-reclassify siya into forest. At kung grassland, siyempre grassland pa rin. The rest ay others na. So, click ko yung OK. So, ito lang binago natin, create new field, LC, text, dapat ay 20. 20 ang length niya. Press ko na OK. Yun. Kita nyo? Sort ko ito. So, itong naging agriculture lahat yung mga yan. Yung arable, coconut. Kasi meron siyang arable land, may coconut siya, may cropland siya, at may cultivated. Yun kasi nilagay natin kayo. Ano man na yung mga naging forest? Ang naging forest ay yung closed canopy, mangrove, mossy, and open canopy. Forest lahat yun. At yun namang merong word na grassland sa loob niya, ginawa kong grassland. The rest ay ginawa kong others na lang. Kasi gusto kong mag-focus lang tayo sa agriculture, forestry, and grassland areas. So, save ko na. Ang next na gagawin natin ay i-dissolve natin ulit ito. Para mag-dissolve, balik tayo sa QGIS.
vector, geoprocessing, dissolve. So, ang input ko na ngayon yung LC Isabela dissolved, no? Tapos, ang dissolved field niya, hindi na yung descript, kundi yung LC. Okay? Run natin. Teka, balik. Ang output niya ay, save ko siya as LC Isabela new. O revise na lang. Yan. Save. Run. Kita nyo yung bago ko, kunti na lang siya. So, LC Isabela revise, baguhin ko yung categories niya. Ay, yung symbology. Categorize. LC. Classify. Yan. So, ang titingnan nyo dito sa legend niya, 4 na lang siya. Agriculture, yung kulay blue. Forest, yung kulay pink. Grassland, and others. So, pwede nating baguhin ang kulay niyan. So, itong agriculture, forest ay gusto ko dark green. No? Dark green kasi forest siya. Okay? Ay. Nangyari? Change color. Dark green. Hindi ko makita yung okay. Nasa baba. Ayun. Hindi ko pa rin makita. Anyway. Okay ko na siya. So, dark green na siya. Yung agriculture ay gawin natin gold yan. Or brownish. O gold, yan na lang. Kasi dyan tayo kumukuha ng kabuhayan. So, gold siya. And yung grassland ay light green. Lighter green. At yung others naman ay gray. Yan. Tanggalin ko na yung others dito. Hindi na siya kailangan. So, apat na lang ang categories natin ng land cover. Hindi na gaya kanina dun sa luma na ang dami. Tingnan nyo dito. Ang dami. May arable, may built up, may closed canopy. And gusto lang naman natin matingnan yung agricultural areas. So, makita natin ang agricultural areas ay nandito sa medyo malapit sa ilog, sa medyo patag na lugar. No? Ang forest naman ay nandun sa Sierra Madre. Grassland. Saan naman ang grassland ay nagkalat siya dito. And others, kukunti lang. Yung lake, river, corals, naging others na siya. So, kukunti lang siya. Ngayon, open natin ulit ang attribute nito at compute natin ang area. No? Start editing. Compute area in hectares. Lagay natin area. Yung decimal. Decimal na lang. So, dollar area divided by 10,000 para maging hectares yan. Yun. So, titingnan natin dito. Buong Isabela to ay 432,000. Ang forest, 11,600 almost ang agriculture, 86,000 ang grassland. Ano? Bakit? Ang laki pala ng grassland. Ay, others pala yung 11,000. Ang agriculture ay 496. So, mas malaki ang agriculture kaysa forest. So, save ko na siya and stop editing. Yun. Na-revise na natin ang land cover para kukunti na lang ang categories. Di gaya ng naunang land cover natin na napakarami, dito ay 4 na lang. Agriculture, forest, grassland, and others.